Malaking hakbang ang ginawa ng Los Angeles Lakers sa free agency matapos nilang opisyal na makuha ang serbisyo ng defensive wing na Matisse Thybulle sa isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.3 million ayon kay Shams Charania ng ESPN. Bago tuluyang pumirma, nakipag-usap muna si Thybulle kina head coach JJ Redick at Luka Doncic tungkol sa magiging papel niya sa koponan. Matapos marinig ang plano ng Lakers, pinili niyang tanggapin ang alok at sumali sa Los Angeles. 2 beses nang napabilang si Thybulle sa NBA All-Defensive Team at kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defender sa liga. Sa nakaraang 2 season, nag-average siya ng mahigit 2 steals kada laro habang ipinakita rin ang malaking improvement sa kanyang outside shooting matapos tumira ng mahigit 41% mula sa 3-point line. Bagamat nalimitahan siya ng injuries sa 45 games sa nakaraang 2 season, naniniwala ang Lakers na kapag naging healthy siya ay maaari siyang maging isa sa pinakamahalagang role players ng koponan. Sa katunayan, mas magandang replacement si Matisse Thybulle para kay Marcus Smart. Bukod sa pareho silang defense-first players, mas bata si Thybulle, mas athletic at may kakayahang bantayan ang pinakamahihirap na assignment sa perimeter. Dagdag pa rito, mas maayos na rin ang kanyang 3-point shooting nitong mga nakaraang taon, kaya mas babagay siya sa sistema ni JJ Redick sa tabi ni Luka Doncic at Austin Reeves. Malaki ang maitutulong ni Thybulle sa Lakers lalo na sa depensa. Maaari siyang tumapat sa pinakamagagaling na scorer ng kalaban upang mabawasan ang defensive load ni Luka at Austin Reeves. Sa opensa naman, maaari siyang magsilbing reliable corner 3-point shooter at isang mahusay na cutter, bagay na babagay sa playmaking ni Luka. Kapansin-pansin din na tila mas pinili ng Lakers na unahin si Matisse Thybulle kaysa ituloy ang paghabol kay Jonathan Kuminga. Marami ang naniniwalang tumaas sana ang tsansa ni Kuminga na makuha ng Lakers matapos ang pagdating ni Luguentz Dort sa Atlanta Hawks, ngunit sa halip ay pinili ng Lakers ang mas murang kontrata, mas mababang risk at isang veteranong handang tumulong agad sa depensa. Para sa front office, mas swak si Thybulle sa kasalukuyang pangangailangan ng koponan at mas hindi nito maaapektuhan ang salary cap para sa mga susunod na galaw. Kung mananatiling healthy si Matisse Thybulle, may malaking posibilidad na isa siya sa mga pinakaimportanteng role player ng Lakers ngayong season. Hindi man siya ang magiging pangunahing scorer, ang kanyang depensa, hustle at kakayahang tumira mula sa labas ay maaaring maging malaking susi sa tagumpay ng koponan sa paghahangad nilang makabalik sa championship contention. Mga idol, ano sa tingin ninyo? Tama ba ang naging desisyon ng Lakers na kunin si Matisse Thybulle kaysa ipilit ang pagkuha kay Jonathan Kuminga? Sa tingin ba ninyo siya ang tamang kapalit ni Marcus Smart? Samantala, isang malaking desisyon na naman ang kailangang gawin ng Los Angeles Lakers bago magsimula ang bagong NBA season. Matapos nilang kunin ang 2-time All-Defensive Team member na si Matisse Thybulle, dahil dito umakyat na sa 16 ang players na may guaranteed contract sa Lakers. Ngunit ayon sa NBA rules, 15 players lamang ang maaaring dalhin sa regular season roster. Ibig sabihin, kailangan nilang mag-trade o mag-waive ng isang manlalaro bago magsimula ang season. Ayon kay Evan Sideri, kabilang sa mga posibleng maalis sa roster sina Bronny James, Jared Vanderbilt, Jake LaRavia, Jaden Hardy at Dalton Knecht. Pero kung titingnan ang sitwasyon, mukhang si Dalton Knecht ang may pinakamalaking posibilidad na matrade. Alam naman natin na 1 taon na ang nakalipas nang muntik na siyang maipadala sa Charlotte Hornets kapalit ng sentrong si Mark Williams. Natuloy na sana ang trade pero bumagsak ito matapos hindi makapasa si Mark Williams sa kanyang physical examination kaya napilitang bumalik si Knecht sa Lakers. Mula noon, hindi na nawala ang usap-usapang handa ang Lakers na isama si Knecht sa tamang trade package kung may pagkakataong makakuha sila ng mas malaking tulong lalo na sa posisyon ng center o isang mas mahusay na defensive player. Ngayong kailangan nilang magbawas ng isang kontrata dahil sa pagdating ni Matisse Thybulle, posibleng ito na ang pagkakataon para tuluyang mangyari ang trade na matagal nang pinag-uusapan. Sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon ang Lakers, ngunit habang papalapit ang training camp, inaasahang magiging abala ang front office sa paghahanap ng pinakamahusay na paraan upang maayos ang kanilang roster. Kayo mga idol, sa tingin nyo, tama bang si Dalton Knecht ang i-trade ng Lakers? O may iba pa kayong nakikitang mas dapat umalis sa roster?